tipo ng tao na gustong-gusto na pagsasabihan? Kalimutan, parang okay. Yung tipong gigising ka sa umaga at sasabihin mo, Lord, sana may mag-correct sa akin sa araw na ito. Sana may pumuna ng mali ko. Parang hindi Bakit parang iba yung smile nyo? Alam niyo po, ganyan po ako dati. Ayoko nang kinukurik ako. Lalo na't panganay ako, gusto ko, as panganay po, ikaw yung may authority sa bahay. Ikaw yung nasusunod. Lahat ng sinasabi ko, pag sinabi kong, okay, go. Gagawin ng pamilya ko. Even tatay ko sumusunod sa akin. Pag sinabi kong hindi nila yung gagawin. So nakita ko yung authority ko. At hindi po maganda yon. Kasi hindi po ako nag-o-obey sa parents ko. So wag niyo pong gayahin yon. And I praise the Lord na bago namatay ang tatay ko, na-honor ko siya. Napahalagahan ko siya. Napakita ko yung respeto sa kanya. Amen? Now, let's be honest mga kapatid. Most of us, we hate being corrected. Tama po ba? Kapag may nagsabi sa atin na, oy, mali na yung ginagawa mo. O kaya sasabihin niya, kapatid, parang hindi na tama yung attitude mo. Ano yung automatic na reaction natin? Nag-iinit yung tenga natin. Di po ba? Nag-defense mode agad tayo. We feel attacked. We feel judged. Tama? May mga bagay sa ugali natin, sa pananalita natin, o sa choices natin na hindi natin nakikita, pero nakakasira na pala sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. At dito pumapasok, kapatid, ang pagmamahal ng Diyos na hindi siya pumapayag na mabuhay tayo nang hindi niya ginagabayan. Kaya nariyan ang kanyang salita. So sa umagang ito, pag-aaralan natin yung Book of Proverbs. Favorite book ito ni Annie. Full of wisdom. Sabi niya, ito yung wisdom natin para sa practical na buhay natin. Tinitingnan natin ang wisdom ng Diyos na hindi theory. Okay? Kundi guide natin ito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po ba? Handa na po ba ang lahat para tanggapin ang salita ng Panginoon? Hallelujah. So now, ang title po ng topic natin sa umagang ito ay Wisdom in Correction. Okay? So, paano gawing blessing ang correction? Ano ba ang ibig sabihin nito? Okay? Ang ibig sabihin nito is ganito. Wisdom in correction means recognizing that corrections from godly sources is not an attack, but a gift. Kapatid, ulitin ko. It is not an attack. It is a gift. Tahimik ang lahat. Hallelujah, Lord. Ninanamnam nila ang salita mo. So minsan, akala natin, ang pagwawasto ay para pahiyain tayo. Pero ang totoo, God correct us because He loves us. Sa Hebrew, ang salitang pagwawasto o correction ay naglalayon na i-restore ang isang tao at hindi wasakin. Nakukuha po ba? Nasusundan po ba ako? Amen. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng spiritual vitality or vitality. Ang ibig sabihin nito, kasiglahan. Okay? Yung buhay na masigla at totoo. Pero hindi natin mararating iyon kung hindi tayo marunong tumanggap ng correction at paggabay. Kung iniisip natin na lagi tayong tama, alam mo, hindi po tayo lalago. Kaya nga ang challenge ngayon, kapatid, makinig ka ng mabuti. Stay focused sa salita ng Panginoon or sa mensahe niya na imahahayag sa araw na ito. Huwag mong isara ang iyong tenga kasi babaguhin ni Lord ang pagtingin mo sa iyong pagkakataon.
mo kung paano mo pinapakinggan ang boses ng Diyos sa iyong buhay. Matutunan mo na mahalin ang koreksyon ng Diyos at ituring mo itong paraan ng pag-iingat ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Tahimik ang lahat. Nag-aanda sila ng panukin, Lord. Okay, so ano ba ang bagay na kailangan natin gawin upang magbunga ang correction sa ating buhay? Or paano natin gawing blessing ang correction? Ang iba kasi, tingin nila sa correction gaya na sinabi ko, attacking, di ba? Pero tingnan niyo yung correction as a blessing. Saan ba ako po? Ayun. So, dito may pag-uusapan tayo na tatlo, wisdom in corrections. Meron pong tatlong points. Number 1, value the rebuke. And then number 2, refuse self-sabotage. And then number 3, prioritize humility. Now, papasok po tayo sa number 1. Okay, value the rebuke. Okay, sa Tagalog nito, pahalagahan ang pagsaway. Okay? In Proverbs 13:31, nasabi dito, tatlong verses lang po itong pag-uusapan natin. Okay? Proverbs 15:31 to 33. Pero isa-isahin natin ito. So dito muna tayo sa value the rebuke, which is ang ginamit natin na pag-aaralan natin na salita ng Panginoon. In Proverbs 15:31, ang sabi sa salita ng Diyos, ang nakikinig sa saway na nagbibigay buhay ay tatangan sa piling ng marurunong. So ang ibig sabihin ng isang taong nagpapahalaga sa pagsaway sa kanya, isang taong may wisdom. Kaya nga wisdom in correction yung title natin eh. Bakit siya may wisdom? Kasi alam niya ang pagsaway ay nagbibigay ng, ano sabi sa salita? Nagbibigay ng buhay. At dahil pinapakinggan niya ito, minemeditate niya, ina-apply niya, wini-welcome niya sa kanyang sarili, at ayon sa talata, siya ay kabilang sa mga taong may wisdom. Kaya nga kapatid, iwasan mo mag-defense mode, kasi nature natin yan. Pahalagahan mo ang pagsasaway sa iyo. Kapag may nagsabi sa iyo ng mali mo, okay? Huwag mong kaiinisan o magtanim ng galit sa taong iyon, kundi pasalamatan mo siya o sila, kung marami man sila, lalo na ang malapit sa iyo. Amen? Siya ang salamin mo, mga kapatid. Yun. Siya ang nakakakita ng dumi sa likod mo na hindi mo naaabot. Asawa mo man yan, kapatid mo man yan, o yung accountability partner mo man yan. Be grateful kung may kaibigan ka na hindi lang yes ng yes sa iyo, kundi sila yung kaibigan na kapag nakaya kang prangkahin ng katotohanan. Kapatid, alam ko pong masakit, pero ayaw ng kaibigan mo na mapahama ka. Amen? Kailangan mo ng ganitong kaibigan. Do you have a friend like that? Prangkad? Maprangka? Parang kawawa ata dito si Myra. Si Myra nag-isa sa harap. Okay. Bakit? Pag prank ka po ang tao, hindi po yan peke. Amen? Pag meron kang kaibigan na grabe mag-prank ka, pasalamatan mo siya. Okay? Pasalamatan mo siya. Kasi po ang totoong kaibigan, sasawayin ka sa mali mo. Amen? Pahalagahan mo po ang pagsaway. Lalo na pag galing din yan sa pastor mo, galing yan sa D-group leader mo, or higit sa lahat. Sa boss natin. Sabi sa salita ng Panginoon, ituring natin ang Panginoon ang ating mga boss. Hindi yan galing sa salita ko. Magbabasa po natin yan, Ephesians chapter, Ate Eileen, ano nga yun? Ephesians chapter 6, verse 5 to 6. Mababasa niyo po yan. Ephesians chapter, binabasa ko yung kay Ate Eileen kahapon.
Okay. Kapatid, higit sa lahat, siyempre, kung ang pastor natin, group leader natin, boss natin, magulang natin, higit sa lahat, si Lord. Amen? Yung mga tao sa paligid mo, yung mga mentor nyo, yung mga leader nyo, mga pastor nyo, sila yung may authority na nakakita ng mali mo. Bakit? Kasi mahal ka nila at nakikita nila yung danger kapag hindi nila pinansin yung mali mo. Okay? Mga kapatid sa buhay natin, we need to value the rebuke. Okay? Kailangan natin i-appreciate ang rebuke o pagsasaway. Sabi nga ng isang magaling na Bible commentator na si Matthew Henry, ang sabi niya dito, "It is the character of a wise man that he is very willing to reprove." Ang ibig sabihin, babasahin natin Tagalog mamaya, the ear that can take reproof will love the reprover. So sa Tagalog, ito ay katangian ng isang matalinong tao na siya ay handa na sawayin. Ang tainga na makatanggap ng pagsaway ay magmamahal sa mananaway. So kung marunong tayong tumanggap ng correction, mamahalin ba natin yung mga taong nagko-correct sa atin? O yung taong nagwawasto sa atin? O nagsasagip sa buhay natin? Or magdudulot ito ng sama ng loob? Or lalayuan natin sila? Minsan ganyan tayo di ba? Pag nakukorek. Tandaan niyo to. Pag nagkamali kayo, tapos sinaway kayo ng magulang nyo, anong normal na ginagawa nyo? Dadabog. Tatanim ng galit. There's a time sa life ko, gusto ko pang lumayas. Pero sabi ko, wala namang punta, wala namang pera, magugutom ako pag lumayas ako. Gusto ko pumunta ng bukid, anong gagawin ko doon? Malamig, di ba? Nakita niyo yung rebellion heart? Salamat Lord, transform mo ako. Ayun. Now kapatid, huwag nating protektahan ang ego natin kapalit ng future natin. Sabi nga din ni Jim, sabi niya dito, God is fully aware of and has authorized every rebuke and every corrections that comes into the life of a believer. So tandaan mo kapatid, ang mga sitwasyon at taong pinapadala ng Diyos ay hindi para sa ikakahiya mo, para hindi ka ikakahiya. Ito ay dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Masyado kanyang mahal para hayaang manatili ka sa kapahamakan. Tingnan po natin yung life ni King David. Okay? Si King David po, noong nagkasala siya kay Bathsheba. Sino po nakakaalam ng life ni David? Magkakwento pa po ba ako? Okay. So si David po, nagkasala po si David nung time na hindi po siya sumama sa giyera or sa labanan. Nung time na yun, nagpapahinga siya sa kanyang palasyo. Siyempre, mayroong terrace matawag doon? Balcony ng kanyang kwarto siguro, ng kanyang palasyo. May nakita siya, ay, may naliligo. Girl, si Bathsheba yun. Ginawa niya, pinatawag niya si Bathsheba. Si Bathsheba po ay may asawa si Uriah. Isa pong soldier ni David. Ang ginawa po ni David, sinipingan po niya si Bathsheba na hindi niya asawa. Okay? Nagkasala siya doon. And then, dumating po sa buhay niya, dumating po si Prophet Nathan. Okay? Sinuway po siya, nirebuke siya ni Prophet Nathan. Ngayon, ang nangyari po, hindi siya sinugod ni Nathan ng espada. Okay? Pero sinugod siya ng katotohanan. Nakita niyo po kanina yung song sa last? Ayun, free from the truth. Yung kinanta ni Annie kanina. Ang katotohanan po ang tunay
magpapalaya sa atin. So sinabi ni Satan, ikaw ang lalaking nagkakasala. Kasi kung sasabihin ko pa yung buong talata dito, baka bukas pa tayong matapos. So I encourage everyone to read the story of David and nung time na nagkasala siya kay Bathsheba, nung time na dumating sa buhay niya si Bathsheba. Okay? Now, dito, makikita natin na sinabi siya ni Nathan na ikaw ang lalaking nagkasala. Napakasakit para sa isang hari na i-rebuke, di po ba? Mataas ang katungkulan ni David. Pero ni-rebuke siya ni Propeta Nathan. That time, dahil hari siya, pwede niya ipapatay si Nathan. Di po ba? On the spot, pwede niyang patayin si Nathan. Ngunit hindi naghari kay David ang galit niya. Bagkus, niyakap niya ang pagsaway. Sabi niya, nagkasala ako laban sa Panginoon. Okay? At dahil nakinig siya, nakasumpong siya ng kapatawaran ng Diyos at dahil pinahalagan niya ang pagsasaway at nasumpungan niya ang buhay. It was a life-giving reproof. Now, bakit life-giving or nagbibigay buhay ang ginawa na pagsaway ni Nathan? Kasi kapatid, bago dumating si Nathan, David was dying inside. Bakit? Tingnan natin ang nararamdaman niya. Noong itinatago pa niya ang kasalanan at ayaw niyang magpakorek. Sabi dito, in Psalms 32 verse 3 to 4, ang sabi sa salita ng Panginoon, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng init ng tag-araw. So makikita natin kapatid sa talata, ang sinasabi dito, kailan ang hina si David? In verse 3, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan. Yan po ang sabi ni David. Nanghina siya noong nanahimik siya. Noong nagmatigas siya. Noong pilit niyang tinatakpan ang dumi ng buhay niya at nagpre-pretend na okay ang lahat. At sabi sa verse 4, sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Kapatid, isipin mo ito. Usually, kapag sinabing God's hand, dapat kuan yan, nakaka-comfort yon. Di po ba? Pag sinabi, nasa kamay ako ng Diyos. Comfort yon para sa atin. Gabay, kamay na gumagabay, kamay na nagpapala. Di po ba? Pero bakit dito sinabi ni David, mabigat yung kamay ng Diyos? Because the heavy hands of God, because the heavy hand of God is not crushing him. It is convicting him. Okay? Ito yung tinatawag na divine discipline. Isipin mo po yung kuan. Nakita niyo po yung tao sini-CPR? Okay? Nakita niyo yun, yung sini-CPR na tao? Kapag tumigil po yung tibok ng kanyang puso, sini-CPR siya. Di ba? Hindi, pag sini-CPR ba pwedeng, ay anak, gising ka na. Uy, pasyente, gising ka na. Di ba hindi? Kailangan mong magbigay ng pwersa yung katawan mo. Kasi tawag nito, training. Yan. Ibigay mo yung force ng katawan mo para i-push yung pasyente, yung heart niya. Kapag mali pa po pag hindi ka po maingat, pwede pa po yung mabali yung tadyang niyan. Di po ba? Pero bakit kailangan ng ganong bigat? Bakit kailangan ng ganong pressure? Kasi kailangan bombahin ang puso para tumibok ulit. Ganon po ang kamay ng Diyos kay David. Mabigat kasi patay na yung puso, hindi na tumitibok. Hindi na tumitibok sa pagsisisi.
nakalimutan na mag-repent. Kaya kailangan diinan ng Diyos, kailangan ng spiritual CPR para bombahin ang puso niya at mabuhay siya ulit. Amen po ba? Nakakasunod po ba ang lahat? Bakit parang kumakain kayo ng luya? Okay, patuloy tayo. Kung hindi siya mahal ng Diyos, hahayaan na lang siya na magkaroon ng flat line. Nakita niyo yung parang ganun-ganun sa monitor? Kung hindi siya mahal ng Panginoon ng Diyos, hahayaan na lang siya maging flat line. Diba? Flat line sa kasalanan. But God loves him so much to let him die spiritually. Kaya niya binibigatan ang kamay niya para gisingin ang puso ni David. Amen? At sabi pa dito, ang aking lakas ay natuyong gaya ng init ng tag-araw. Makikita natin sa araw at gabi. Ayan, ang aking lakas ay natuyong gaya ng init ng tag-araw. Kung makikita niyo dyan. So kapatid, ramdam niyo ba yung dryness? Yung parang uhaw na uhaw ka spiritually? Kasi kapag may tinatago tayong kasalanan, napuputol po yung daloy ng living water. Napuputol yung fellowship natin sa Diyos. Kaya minsan feeling natin, low ba tayo spiritually? Minsan po, pag nagkakasala tayo, parang nahihirapan tayo lumapit sa Diyos kasi nagkasala tayo. Di po ba? So, ang tanong, bakit binibigatan ng kamay, binibigatan ng Diyos ang kanyang kamay? Kasi ito po ang nagpapakita ng habag niya sa atin. Amen? Ito ang pressure ng Ama na nagsasabing, anak, hindi kita hahayaang mamatay dyan. Didiinan kita hanggang sa tumibok ulit ang puso mo para sa akin. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ang Diyos? Yes, hallelujah. Sabi niya, ang aking lakas ay natuyo gaya ng init ng tag-araw. Yan ang sabi ni David. Kaya noong kinukorek siya ni Nathan, para siyang hiniwa ng isang doktor. Pero kailangan yung hiwa na yon para tanggalin ang bukol ng cancer. Cancer na ano? Kasalanan. Isipin mo ito, kung pinili na lang ni Nathan na manahimik para protektahan yung feelings ni David, mabubulok ang yung espiritu ni David. Tuluyan siyang matutuyo sa loob. Pero dahil sinabi ni Nathan ang masakit na katotohanan, nagsisi po si David. Kapag kami po mga leaders, hindi kayo kinukurit, ano pong mangyayari sa inyo? Mabubulok po kayo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga menti ko, mahalin na yung correction. Kapatid, kailangan po natin kailangan pong tanggalin ng Panginoon yung lason ng cancer. At bumalik po tayo sa presensya ng Diyos. Yung correction na akala natin ay papatay sa atin, yun pala yung mismo magbibigay buhay sa atin. Ganyan po nangyari kay David. Okay? Kapatid, maaaring may tinatago kang kasalanan. Siguro sa harap ng ibang tao, nakasmile ka, nagsisimba ka, nag-praise the Lord ka, tinataas mo yung kamay mo sa oras ng pagsamba. Pero pag uwi mo, kapag mag-isa ka lang sa kwarto mo, may ginagawa ka na alam mo hindi tama. Baka may bisyo ka na hindi mo mabitiwan. Baka may relasyon ka na alam mong hindi kalooban ng Diyos pero pinagpapatuloy mo. O baka naman may galit ka sa puso mo na ilang taon na
pero kinikimkim mo pa rin at ayaw mong magpatawad. Kapatid, nararamdaman mo ba yung sinabi ni David? Yung parang natutuyo ang katawan, natutuyo. Yung bigat sa dibdib na hindi nawawala. Yung pagod ka na, mag-pretend na okay lang ang lahat, pero sa loob mo, parang nauubos ka na. That feeling, that heaviness, that is the weight of the unconfessed sin. Yan ang lason. Kaya kung ngayon, alam mo na kinakausap ka ng Diyos, o kung nito mga nakaraang araw ay may asawa ka, may kaibigan ka, o leader na sumasaway sa'yo, huwag kang magalit. Huwag kang tumakbo, kapatid. Ang sakit, nararamdaman mo ngayon, yan yung scalpel ng Diyos. Ano yung scalpel? Ito yun, oh. Yan. No. Ito kasi si Anggi, sinadya sa akin yung good doctor. Kaya hanggang ngayon, nasa episode 11 na po ako. So dahil doktor po yung tawag nito, napapanood ko, nakikita ko po yung mga operation. Kaya alam ko yung ganito na. Dati hindi ko po yan alam. So yan po yung tinatawag na scalpel. I don't know how to pronounce properly. Ayun. Thank you. So, ibig sabihin, ito yung ginagamit niya na hinihiwa niya ang pride mo. Kapag inoperan ka, hinihiwa ang pride mo, hindi para saktan ka, kundi para tanggalin ang cancer na pumapatay sa iyo, kapatid. Gusto kang palayain ng Diyos, gusto niya makahinga ka ulit ng maluwag, gaya ni David. Pero mangyari lamang kung titigil ka sa pagtatago, sa pagyayakap mo ng pagtutuwid ng Diyos sa iyo. At i-welcome mo sa buhay mo ang mga taong ginagamit niya para magsaway sa iyo. Sabi dito, don't choose the comfort of a lie. Choose the pain of the cure. Kasi dyan ka lang, tunay na mabubuhay. Amen? Kaya nga, tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba talaga ay nag-create ng isang atmosphere na pwede akong sawayin? Sinasabi ko ba sa aking asawa, kaibigan, o leaders, and pastor na palalaanan niyo po ako kapag meron po akong ginagawang mali? May ganun po ba tayo? Now, paano po natin ito ma-apply? Una, stop justifying. Kapag kinukurik ka ng asawa mo, ng magulang mo, o ng leader mo, huwag kang sumagot agad ng, kasi naman, ako na naman, lagi mo na lang ako napapansin. Diba? Yui. Ako na naman. Mali na naman ako. Yan. Kapatid, listen first. Tanggapin mo muna. Pangalawa, thank the messenger. Pasalamatan mo yung messenger. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang mawasak tayo sa sarili nating mga mali. Kaya nagpapadala siya ng mga tao sa buhay mo ngayon. Sino yung mga tao sa buhay mo ngayon na nagko-correct sa'yo? Maaari sa pamagitan ng mensaheng ito ng Panginoon right now. O baka sa isang kaibigan. Dahil gusto niyang maranasan mo ang totoong buhay na meaningful at masigla. Alalahanin mo ito. Don't reject the medicine just because it tastes bitter. So I challenge you this week, mga kapatid. Lapitan mo yung isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Makinig po ang lahat. Asawa mo man yan, kaibigan mo man yan, o mentor mo man yan. Tanungin mo sila, anong red flag ang meron ako? Ano yung red light na meron ako? O ano yung mali mo? Ano yung mali ko na nakikita mo sa akin na kailangan kong baguhin?
At kapag sumagot sila, ano dapat mong gawin? Huwag kang magagalit. Magpasalamat ka dahil sa moment na iyon, tatahan ka sa piling ng, sabi dito, tatahan sa piling ng marurunong kapag ikaw ay nakinig sa pagsaway. Amen? So ano ba ang mga bagay na kailangan natin gawin upang magbunga ang koreksyon sa ating buhay? Una, value the rebuke. Pangalawa, review self-destruction. So ang unang point, pinag-usapan natin ang pagpapahalaga sa pagsaway. Sa atin, ngayon naman, ay titingnan natin ang kabaliktaran nito. Okay? Kabaliktaran. Ano ang mangyayari kapag nagmatigas tayo? Kapag sinasabi natin, ayoko, tama ako, huwag niyo akong pakialaman. Ano mangyayari? Proverbs 15:32. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. So ayon po sa talata, ang magpapahamak sa sarili mo ay ano? Yung pagtanggi mo na makinig sa pangaral. Minsan, ang sinisisi natin, ang ibang tao kapag napapahamak tayo. Pero minsan, kailangan natin suriin ang ating mga sarili. Kasi baka, kaya tayo napapahamak, ay dahil ayaw natin makinig sa pagsaway. Kaya nga kung tumatanggi ka sa koreksyon, ay sinasabi mo sa sarili mo, nagsiself-destruct ka. Okay? Pero kapatid, makinig ka ng mabuti. Sabi dito ni Harry, okay? Siya po ay isang Canadian-American. Bible teacher po siya. Preacher, theologian, pastor, and author din po siya. Nasabi niya dyan, to refuse instruction is to commit moral suicide. Bakit? Kasi tinatanggihan mo yung gamot na magliligtas sa'yo. Sino dito ang nakakita ng spoiled brat na bata? Pag nakita niyo sa mall, kapag hindi niya nabili yung gusto niya, umiiyak, ang tawag nito, gumugulong-gulong. Pero ang gagawin ng nanay, sige anak, halika na, pili ka na dito. Anong gusto mo dito, anak? Pag tinanong mo, bakit mo ginaganyan mo? Yan ang pagmamahal ko. No. Totoo ba pagmamahal yung ganyan? Ini-spoiled ka? Anong mangyayari sa batang spoiled pag lumaki? Pag pumasok po yan ng trabaho, pag ayaw niya, aalis yan. Pag sinabihan ng boss, aalis yan. Hindi po tatagal. Yung inaakala kasi natin na pagmamahal ng magulang, kapag hindi po niya dinidisiplina ang kanyang anak, pagwawasak po yan sa kanya. Pagwawasak sa kanyang kinabukasan. So, gano'n din po tayo mga kapatid sa ating spiritual life. Kapag tayo'y spoiled na bata na ayaw magpakorek, sinisira natin ang destiny na hinahanda ng Diyos para sa atin. Tayo mismo ang nagpapahamak sa sarili nating kaluluwa. Ito ang malinaw na nakita natin sa buhay po ni King Saul at ni King David. Dalawang hari, parehong nagkasala, pero magkaiba ang ending. Bakit? Kung mababasa natin sa 1 Samuel chapter 15, okay? 1 Samuel, kilala nyo, lagi nating natatamik dito si Samuel at saka lagi natin natatamik dito si King Saul at saka si King David. Laging ini-example yan. Diba? Kilala natin yung dalawang king na ito. So now, dito, pareho po silang nagkasala. Pero ano yung pagkakaiba ng pagkakasala nila? Si King Saul po, sinuway niya yung utos ng Panginoon. Kung mababasa niyo sa 1 Samuel 15, inutusan siya ng inutusan siya na pumunta kayo sa Amalek. Patayin niyo lahat ng mga tao doon, pati mga hayop, lahat patayin, wala kayong ititira. Pero hindi po niya ginawa. Sinuway po niya yung utos ng Diyos.
Ang nangyari, binuhay niya yung king ng Amalek, tapos hindi niya pinatay yung mga tupa. Yung mga tupa lang na hindi ka gamit-gamit, yun yung pinatay niya. Pero yung matatabang tupa, matatabang hayop, binuhay niya, hindi nila pinatay. Nabasahin natin dito. In 1 Samuel 15:19-21, sabi dito, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Ito yung sabi ni Samuel sa kanya. Bakit mo pinag-imputan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. So noon, kinorek siya ni Samuel dahil sa pagsuway niya sa kanyang ginawa. Kung makikita natin, nagdahilan siya dyan. Di ba? Itinira niya yung mga hayop na matataba kasi ang gusto niya, iaalay niya sa Panginoon. Maganda naman yung motives, di ba? Kasi para naman sa Panginoon. Pero sumuway ka kasi. Okay? Ang nangyari, nanisi pa siya ng ibang tao. Sinabi, nanisi pa siya ng pinili ng mga tao ang pinakamainan. Sinabi niya, pinili ng mga tao, hindi siya. Di ba? Hindi siya ang nagpili. So dahil po sa pangyayari na iyan, dahil po sa pagtatakwil po ni Saul sa salita ng Panginoon, kukunin po sa kanya yung pagiging king niya, yung kaharian, kukunin sa kanya. Kailangan natin palitan ito. Okay. I mean yung battery na. Ang sabi dito in 1 Samuel 15:23, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itatakwil ka rin niya bilang hari. Now, next verse, ang sabi dito, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Kapatid, mas mahalaga ba yung sinasabi ng kapwa natin o mga tao sa palibot natin? Uy, gawin mo to. Maganda to. Dito nakita natin na pinahalaga ni Saul yung mga sinasabi ng tao sa kanya kaysa sinasabi ng Diyos. Mas pinahalaga niya ang image niya sa harap ng mga tao kaysa katayuan niya sa harap ng Diyos. Dahil dito nawala sa kanya ang kaharian. Isa itong self-destruction na bunga ng pride. Kaya nga kaibigan, refuse self-destruction, makinig sa pagsaway, at ikaw ay magkakaroon ng wisdom. Pero tingnan mo ang kakaibahan ni King David. Noong kinurik siya, hindi siya nagsisi, di ba? Kung makikita niyo, napapansin niyo sa life ni Saul, nagdahilan pa siya, nanisi pa siya ng ibang tao. Pero si King David, on the spot, nagsisi po siya agad. Ang sabi dito ni King David, ang sabi niya dito, nung sinuway siya ni Nathan, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Alam mo, after nito, pinatawad siya ng Panginoon. At dahil tinanggap niya ang correction, nagkaroon siya ng pusong may karunungan. In Proverbs 13:32, ang ibig sabihin ng Hebrew phrase na ginamit sa nagdaragdag na kaalaman ay wise heart, bibili ng puso, kumbaga parang ganon. So ang ibig sabihin ay dahil sa pagpapakumbaba niya, nagkaroon siya ng puso na malambot at marunong. Pag ang puso mo ay malambot, marunong kang tumanggi ng pagkakamali. Ikaw ay may wisdom. Now, tanong ko sa iyo kapatid, sino ka sa dalawang ito?
Ikaw ba si Saul na laging may excuse? O ikaw ba si David na marunong mag-repent? Sabi din dito sa quotes, if you are pleased with what you are, you have stopped already. Kaya anong gagawin natin? Keep adding, keep walking, keep advancing. Kapag sinabi mo, okay na ako, hindi ko na kailangan ng correction. Lalo, pag pastor din ako, sasabihin ko yan, no? I accept correction sa mga leaders. Masakit minsan, pero kailangan kong tanggapin para sa ikatatama ko, para sa ikakaayos ko. Kapag huminto ka po, na i-accept yung correction, hihinto ka po sa paglago. Kapatid, ito pong katotohanan sa ating spiritual life. If you are not growing, you are dying. Kaya nga, tanong natin, paano natin masasabi or paano natin ngayon ma-apply or paano natin ihihinto ang self-destruction? Una, stop the blame game. Stop the blame game. Kapag napagsabihan ka na mainit ang ulo mo, huwag mong isagot na, kasi naman sila nakaka-high blood. Huwag mong isisi sa office mate mo kung bakit ka nagsungit. O kaya kapag sinita ka na lagi kang late. Sino lagi late dito? Ay, may late dito. Huwag mong laging sisihin yung traffic sa EDSA kung nasa EDSA ka man. Walang traffic dito ha. Meron sa Fusion. Pero bago sa life board, dito muna bago Fusion. So wala kang usok. Pag sinabi natin nasa Manila tayo, normal yon, traffic sa EDSA. Traffic sa Makati. Kaya wag nang isisi yung traffic. Wag nyo sabihin, ang gagawin, isisi nyo pa, ang sinisisi natin minsan yung traffic, di ba? Sisihin nyo yung sarili nyo dahil late kayong gumising. Mabagal yun nasa harap. Bagal yung magdadrive sa Tama? Minsan yung ginagawa natin, isinisisi natin sa ibang tao o sa mga sitwasyon sa paligid natin. Pero ang totoo, tayo ang may gawa nun. Kung nagising ka ng maaga, hindi ka malilate, kapatid. Alam niyo po sa totoo lang, alam niyo po habang pinag-aaralan ko yung topic nito, there's a time na Lord, ayokong ituro ito. Kasi alam ko maraming magagalit sa akin. Alam ko maraming mag-hate sa akin. Pero mas gugustuhin ko nang magalit kayo sa akin kaysa magalit ang Diyos sa akin. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Correction. Maraming ayaw sa correction. Bakit ko sinasabi? Bakit natin pinag-aaralan ang correction? Bakit natin pinag-aaralan ang correction? Kasi po kapatid, mahal ko kayo. Sobrang mahal ko kayo na ayaw ko pa dumating sa time na ako lang pupunta ng langit. Gusto ko kayo lahat bibit-bitin sa langit. Amen po ba? Kaya kung meron kayong insidente, di ba? Isit aside natin, ayusin natin yung mindset natin. Huwag tayong manisi ng iba. Huwag tayong manisi sa ibang tao. Huwag tayong manisi sa sitwasyon na meron tayo. Kasi minsan pag sinasaway tayo, yung mood natin nag-iiba, di ba? Lalo na pag naalala ko dito, I have a verse nung baguhan pa lang ako sa amo ko. Kasi pag sinasabihan ako ng amo ko, kasi hindi mo makikita sa mukha ko na I'm not okay. Pero dito, nakikitang-kita. Hindi nakikita ng tao, pero kitang-kita ng Diyos. Meron akong verse
dati na laging hawak-hawak para pag hindi okay yung mood ko, ito yung lagi kong sinasabi. Hindi ko na sinasabi, hindi ko nakita. Ay, pero mamaya, ayun. Bakit hindi dyan? Ayun pala. Ito. Paano natin hihinto ang self-destruction? Una, stop the blame game. Hindi ko pala siya Now, ito yung verse. Jude 9:27. Nasabi dito, if I say, I will forget my complaint. Kasi lagi ako nagkukomplain sa amo ko. I will forget my complaint. I will change my expressions and smile. Kita niya, nakasmile ako. Smile yan. Number 2, self-discipline as sonship. Okay? So kung makikita po natin dito, alalahanin po natin, ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 6, ang sabi dito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga mahal niya. Kapag tinuturing nyo na kayo anak ng Diyos, ituturing nyo yung disiplina as a sonship. Amen? Kapag kinukuri ka ni Lord, maaari sa pamagitan ng mensahe niya, ngayon na narinig mo, o sa pamagitan ng isang mahirap na sitwasyon, kinukuri ka ng pastor mo, o ng leader mo, huwag kang ma-depress. Mag-rejoice ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, anak ka niya. Hallelujah. Diba? May nagmamahal sa'yo na tunay na ayaw kang mapahama. Number 3, invite the surgery. Kapatid, manalangin ka kay Lord. Lord, tanggalin mo yung cancer ng pride sa puso ko. Sinong maraming pride dito? Ako na naman, Lord! Nag-iisa na naman ako ng pride. Ayaw niyo akong samahan? Ako lang magpapakuri kay Lord? Ako lang magpapaayos? Sino gusto magpaayos dito kay Lord? Itaas ang kamay. Amen. Pare-parehas tayo dito. We support each other. Expression po namin yan nila Elise dati. Bisaya pronunciation. We support each other. Matigas. Kapatid, masakit ang surgery. Pero ito po yung magliligtas sa iyo. Amen? Alam mo, dito natin makikita ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kinamumuhian niya ang kasalanan kasi ito ang sisira sa mga taong minamahal niya. Galit siya sa cancer, pero hindi sa pasyente. Ang ibig sabihin, kaya niya tiisin na masaktan ka sa correction ngayon kaysa makita niya na tayo'y mawasak habang buhay. Ang Panginoong Hesus ang sumalo ng pinakamatinding correction sa krus. Hindi para sa sarili niyang kasalanan, kundi para sa atin. Dinurog siya para mabuo tayo, kapatid. Kung nagawa niyang ibigay ang buhay niya para sa iyo, hindi ba sapat iyon na dahilan para pagkatiwalaan mo siya kapag itinatama ka niya? Kaya ang challenge ko sa inyo lahat, mga kapatid, huwag kang magpakamatay sa pride. Ibaba mo ang depensa mo. Hayaan mong wasakin ng salita ng Diyos ang ego mo. Para mabuo niya ang pagkatao mo. Choose life. Choose correction. Refuse self-destruction. Now, ano ba ang mga bagay na kailangan natin gawin upang magbunga ang correction sa ating buhay? Una, value the rebuke. Pangalawa, refuse self-destruction.
instruction. Pangatlo, prioritize humility. Now, napag-usapan natin na mahalaga ang pagtanggap sa correction. Kaya lang, may isang bagay na pipigil sa atin para gawin iyon. May isang pader na humaharang kaya ayaw nating makinig. Ano yon? Ano ang pader na ito? Pride. Kaya nga kailangan natin i-prioritize ang humility o pagpapakumbaba. Sabi sa Proverbs 15:33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumba ay nagbubunga ng karangalan. Hallelujah! Paano daw nagkakaroon ng karunungan ng isang tao? Sa pamamagitan ng paggalang at pagsunod. Ang pagsunod at paggalang sa Diyos ay pagpapakita sa Kanyang ng pagpapakumbaba. At dahil dito, ang pagpapakumbaba niya ay magbubunga ng karangalan. Siya ay itataas ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng prioritize humility ay sisiguraduhin mo araw-araw ay hindi ikaw ang sentro ng iyong buhay, kundi ang Panginoong Jesus. Aalis ka sa trono mo at papaupuin mo araw-araw ay ang Panginoong Jesus upang siya ang maparangalan at hindi ikaw. At kapag ginawa mo ito, itataas ka ng Diyos, kapatid. Para mas maintindihan natin ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng isang lapis. Bago ilagay ng pencil maker sa kahon yung lapis, kinakausap muna niya ito. Sabi niya doon sa lapis, lapis, may 5 bagay kang dapat tandaan para maging best na lapis ka. Ano ito? Sabay-sabay po natin babasahin. Para maging best na lapis ka, number 1, basahin natin, 1, 2, 3. Pangalawa, number 3. Number 4. Number 5. Kapatid, ganyan din po tayo. Parang lapis. Minsan kailangan tayong tasahan. Yung correction na pinag-uusapan natin, yun yung pagtatasa. Masakit, di po ba? Kapag tinasan ka ng mga pagsubok o kapag tinatasahan ka ng mga pagsaway ng asawa mo, ng pagkurik ng leader mo, masakit. Nababawasan ka. Pero kailangan iyon para tumalas ka. Kung ayaw ng lapis na magpatasa dahil masakit, anong mangyayari sa kanya? Mapurol siya. Wala siyang silbi. Kapatid, God loves you too much to be useless. The sharpening is painful. Di ko na isulat. The sharpening is painful, but it is purposeful. Pero ang tanong, ano ang kalaban ng pagpapatasa natin? Pride. Tanong ko sa iyo, may kilala ka bang tao na sobrang yabang? Yung taong lahat ng kwento ay patungkol lamang sa kanya? Alam mo, galing-galing ko. Alam mo, hindi yan sila papasa mo, hindi dahil sa akin. Kumopya kasi sila sa akin eh. Alam mo, hindi maayos ang bahay namin kung hindi ako malinis. Kung ganyan po yung pag-isip natin, bagsak po tayo. Asa po ako dyan? Ako na naman, Lord.
Yung puro ako na lang. Di ba? Minsan na siguro, alam niyo po mga kapatid, napapagod kayong makinig doon sa tao ngayon. Sa taong nagkikwento na yun. Alam mo sa totoo lang, hindi naman minsan nila, dahil lang minsan nagkikwento sila, hindi para makinig ka. Ano po yun? Melo. Si Melo. Hindi pa ako tapos, Melo. Minsan nasabi ng tao, minsan yung mga tao nagkikwento ng ganon, hindi para pakinggan mo sila, kundi para purihin sila. Sakit di po ba? Gusto nila sila yung center of the universe. Lord, kung meron akong puso na ganun, ayusin mo. Pero ang taong humble, iba po. Kapag nakikita ka ng humble na tao, talagang mapapaakit ka sa kanila. Bakit? Kasi interesado sila sa iyo. Interesado sila na maghintay sila ng compliment. Sila yung mag-i-encourage sa iyo pag merong conflict o away. Tingnan niyo po yung taong ma-pride dito. Pag pride, kapag pride po, laging magtatanong, sino ba ang tama? Kapag humility naman, ang itatanong lang niya, ano ba ang tama? Magkaiba, di po ba? Magkatunog, pero malaki ang pagkakaiba. Next, pride fights for humility fights for truth. So kapag pride, ngayon pag nagkwento sa iyong kaibigan mo, sino ba ang tama? Ngayon kapag humility ang ipapairin mo, anong kasasabihin? Ano ba ang tama? Nakukuha po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Now, kaya dito makikita natin na kaakit-akit yung taong humble. Kasi alam mo ang loyalty niya nasa katotohanan at hindi sa sarili. At iyon ang puso ng Panginoong Hesus. Hindi siya nakikipag-away para sa karapatan niya, kundi ginagawa niya kung ano ang tama para iligtas tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be humble, kapatid. Papasok po tayo sa life ni Paul. Puputilin ko lang po yung puputilin ko po lamang yung ating tawag nito topic. Kasi masyado ng mahaba. Papasok po tayo sa life ni Paul. Ang sabi dito, okay, so examine yourself based on God's holiness, not in others' imperfection. Ito pa pala. Huwag po natin i-base parang sa holiness natin. Oy, kasi pastor ako, kayo, mga member lang, mas holy ako sa kanila. No. Para mas maging mababa ang tingin mo sa sarili mo, anong gagawin mo? Base yourself on God's holiness. Hindi sa imperfection ng ibang tao. Makikita po yun natin sa life ni Paul. In 1855, no? Busog na busog kayo? In 1855, in 1 Corinthians 15:19, nasabi niya dito, ako ang pinakahuli sa mga apostol. AD 60, Ephesians chapter 3 verse 8, ako ang pinakababa sa lahat ng mananampalataya. 3, AD 63, 1 Timothy chapter 1 verse 15, ano ang sinasabi niya? Ako ang pinakamakasalanan sa lahat. So makikita niyo po kapatid, tinitingnan po ni Paul ang kanyang sarili na mababa. I'm praying na maging kagaya po tayo ni Pablo, na kinikilala niya ang kanyang sarili na makasalanan. Every time na papalapit siya ng papalapit sa Panginoon, mas nakikita niya
ang sarili niya na siya ang pinakamababa, siya ang mas pinakamakasalanan. Hindi porkit malapit tayo sa Panginoon, tayo na yung malinis, tayo na yung holiness. Dapat pag palapit tayo ng palapit sa Diyos, makikita natin yung sarili natin. Amen? Huwag natin nakumpara ang ating sarili doon sa mga wala pang karelasyon sa Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, huwag mo ituring yung sarili mo na mas higit pa sa kaysa kapwa mo o sa iba. Amen? Si John the Baptist po ay isang modelo ng humility. Noong panahon niya, sikat na sikat po siya. Dinadayo siyang buong taga-Israel. Siya ang rockstar ng ministry noon. Pero noong dumating na ang Panginoong Hesus, hindi siya nakipagkompetensya. Hindi siya na-insecure. Ang sabi po niya in John 3:30, kailangan niyang tumaas at kailangan ko nang bumaba. Amen? Proverbs 22:4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Gusto ng Diyos na maranasan mo po, kapatid, ang meaningful life. Pero hindi mo yun mararanasan kung puno ka ng pride. You need to empty yourself so God can fill you. Dito po ako magtatapos. Ano ba ang mga bagay na kailangan natin gawin upang magbunga ang correction sa ating buhay? Una, value the rebuke. Pahalagan mo ang pagsaway sa iyo. Kapag may nag-correct sa iyo, huwag kang magalit sa kanya. Pasalamatan mo siya. Bakit? Kasi kapag nakinig ka, magkakaroon ka ng isang buhay na masigla at malapit sa kapahamakan. Pangalawa, refuse self-destruction. Iwasan mo ang magsira sa iyong sarili. Sa tuwing hindi ka nakikinig, ay kinakalimutan mo ang iyong kaluluwa. Parang ayaw mo nang magpabuti. At pag ginawa mo ito, ay may magkakaroon ka ng heart of wisdom. Pangatlo, prioritize humility. Pahalagahan mo ang pagpapakumbaba. Alalahanin mo na ang kaharian ng Diyos, the way up is down. Matutong yumoko bago tumayo. At ang pangako ng Bible, sabi ng kababaang loob ng ang daan sa tunay na karangalan na galing sa Diyos. Ang ibig sabihin ay tataas ka ng Diyos. Alalahanin mo ito, kapatid. Ito ang mag-end. God love you too much to leave you as you are. He is correcting you because He is crafting you into a masterpiece. Amen?